Hello guys, it's me again. Kumusta kayong lahat dyan? So for today's video guys, isi-share ko naman sa inyo yung RFE ko. So it's all about Form I-693 Medical Examination. So before everything guys, this video is based on my own experience na isi-share ko lang sa inyo. Watch till the end guys. So first, naka-receive kami ng mail galing USCIS at nakasulat doon yung request for evidence form I-693 na galing sa civil surgeon. So, at nakasulat din doon yung mga available na civil surgeon malapit lang sa inyo. First, kumontak yung asawa ko sa civil surgeon. Tapos, yung civil surgeon nag-send sa amin ng email ng mga form. Kasama na yun yung form I-693 at saka may iba pang form doon na kailangan mong i-fill out. Pinifill out namin yun at saka piniprint out namin at dinala namin yun sa pag-vaccine ko. So, binibigyan kami ng address kung saan yung clinic na mag-vaccine kami. So, connected lang din siya sa civil surgeon namin. So, pumunta kami doon sa clinic para magpa-vaccine. Dinala ko yung mga vaccination record ko at saka yung mga form ko. So, pagdating doon, ako lang yung tinurukan dahil yung dalawang anak ko, complete vaccine na sila. Dahil pagdating namin dito mismo sa US, pinabaksinan namin sila sa ibang clinic dahil hindi sila makapasok sa school pag hindi sila complete vaccine. So, ako lang yung naturukan. Nung sa St. Luke Medical Center, yung vaccine ko doon 3. So, yung tinurok sa akin doon is Tdap, MMR, at saka varicella. So, 3 yung tinurok sa akin doon sa St. Luke Medical Center, Manila. And pagdating dito, yung tinurok sa akin is 5. So, yung tinurok sa akin dito is 2 MMR at saka 1 hepatitis B at 2 varicella. So, at this time guys, 4 yung vaccine na tinuturok sa akin, 2 MMR, 1 hepatitis B at 1 varicella. At pinabalik ako after 2 months for another varicella. So, 5 yung tinurok sa akin. So, pagkatapos namin nag-vaccine guys, is binibigyan kami ng isa pang address kung saan kami mag-blood test. So, hindi lang isang place yung pinupuntahan namin. So, 3 place yung pinupuntahan namin. So, pagkatapos namin mag-vaccine, pumupunta kami para magpa-blood test. Connected lang din siya sa civil surgeon. Ayun, nagpa-blood test kami. Yung kinukunan kami ng 4 na tube na blood for blood test. At ito na yung blood test namin guys. Pagkatapos nun, sinasabihan kami na wait for 15 days sa result ng blood test namin. So, nag-wait kami. Pagkatapos nung nandun na yung result ng blood test namin, kinukontak kami ng civil surgeon para magpa-appointment. So, nagpa-appointment kami at pumunta na kami doon sa civil surgeon. So, yung unang ginawa, tinitimbang kami, tapos height, at pagkatapos nun, pinapunta kami doon sa civil surgeon. Tine-check niya yung 2 ears, tinitignan niya yung loob, at saka tinitignan niya yung sa loob ng mouth namin. Tapos, pinapakinggan niya yung likod. Tapos, pinapakinggan niya yung dito. At pagkatapos, ginaganyan-ganyan niya yung stomach namin. At pagkatapos nun, pinapaupo na kami at nag-sign na siya doon sa form I-693 at nag-sign na din ako na tapos na yung form. At pagkatapos nun, umupo na lang kami doon sa loob. Naghintay kami sa sealed envelope
na nakalagay doon yung medical examination namin. So, yun yung naka-sealed na envelope, yun mismo yung i-send mo sa USCIS for your response for evidence. Yun yung nangyari sa medical namin, guys. So, iba yung place ng vaccine namin, iba yung place ng blood test namin, at saka iba yung place mismo ng civil surgeon. Pero connecting lang sila. Yan lang, guys. So, sana nakatulong ako sa inyo. Please like and subscribe my channel, guys. And paki-share sa mga friends ninyo para makatulong din sa kanila na naghahanap ng kasagutan sa mga tanong nila. Thank you for watching. Bye!